Hello guys, welcome back para sa panibago na naman nating math tutorial video. So yung topic natin yun is quadratic inequalities. So first step, pag nag-solve tayo ng quadratic inequality is ipa-factor muna natin siya. Parang quadratic equation lang din. So hanapin natin yung factors ng negative 11 kung saan yung sum niya is positive 3. Lista muna natin yung mga factors ng negative 10. Negative 10 times 1, 1 times negative 10, 5 times negative 2. So ito, 5 times negative 2. 5 times negative 2, negative 10. 5 minus 2, positive 3. So ito yung hinahanap nating factors. So pag i-factor natin siya, magiging x plus 5 times x minus 2. Okay? And then next step, equate lang natin sa 0 yung mga factors. So, x plus 5 is equal to 0 and x minus 2 is equal to 0. Okay, then solve for x lang natin. So, transpose yung positive 5 magiging negative. Ito, transpose yung negative 2 magiging positive 2. Okay. So, itong mga nakuha nating values ng x, itong negative 5 and 2, ito yung tinatawag nating critical values. Okay. So, yung gagawin natin dito sa mga critical values, ipa-plot natin siya sa number line. Okay? So, negative 5. So, mag-draw lang tayo ng line. Negative 5 and positive 2. So, nandito si positive 2. Okay? Now, makikita nyo yung number line natin. Nahati natin siya sa tatlong interval. Nasa tatlong interval na to yung solution sa ating quadratic inequality. Okay? So, para malaman natin kung saan dito yung solution niya, i-check lang natin siya isa-isa. Okay? So, dito muna tayo sa left ng negative 5 na interval. So, pipili lang tayo ng isang number. Okay? Sa interval na to. Pwedeng negative 6, negative 7, negative 8, and so on. So, piliin natin si negative 6. X is equal to negative 6. Isa-substitute lang natin siya dito sa ating quadratic inequality. So, yung quadratic inequality natin is x plus 5 times x minus 2 is less than or equal to 0. Okay? So, i-check natin. Isa-substitute natin tong negative 6 sa mga x kung magiging less than or equal to 0 ba siya. Okay? So, substitute natin. Negative 6 plus 5 times negative 6 minus 2. Okay? Less than or equal to 0 ba siya? Check natin. So, negative 6 plus 5, negative 1. Negative 6 minus 2, negative 8. Okay, so negative 1 times negative 8, magiging positive siya, positive 8. Okay, now, less than or equal to 0 ba yung positive 8? Hindi, kasi positive number siya. So, false siya. Okay? So, ibig sabihin, yung interval na to, hindi siya kasali sa solution ng ating quadratic inequality. Okay? So, next step, na-check na natin to. Check naman natin yung gitnang interval natin. So, again, kukuha lang tayo dito, kahit saan dyan, so, substitute natin dito sa x. Okay? So, piliin natin yung 0. Kung meron kang 0 sa interval, yun yung piliin mo para hindi ka mahirapan. Okay? So, erase muna natin to, no? So, now, palitan naman natin yung x ng 0 naman. So, yung 0 naman yung i-check natin. Okay? So, palitan na natin ng 0 yan. 0 plus 5 times 0 minus 2 less than or equal to 0. So, 5 lang to. Ito, negative 2 lang. Then, 5 times negative 2, negative 10. Okay, less than or equal to 0. So, less than or equal to 0 ba yung negative 10? Yes, kasi negative number siya. Less than 0 siya. So, true. Ibig sabihin, yung interval na to na nasa gitna, ito na yung solution natin sa quadratic inequality. So, check pa natin yung isa. Pakakasali pa siya sa solution natin. So, again, so, pipili lang tayo ng number dito sa may right ng 2. Okay? Pwedeng 3, 4, 5, 6, 7, kahit anong number na nasa right ng positive 2. So, 3 na lang yung piliin natin. So, again, palitan lang natin yung x ng positive 3. So, 3 naman. Okay? So, magiging 3 plus 5 times 3 minus 2 is less than or equal to 0. So, simplify. 3 plus 5, that is 8. 3 minus 2, that is 1. Okay.
Okay? So, 8 times 1, that is 8. So, less than or equal to 0 ba yung 8? Hindi, kasi positive number siya. So, ibig sabihin, false siya. So, hindi siya kasali sa ating solution ng quadratic inequality. So, ito lang yung solution natin. So, now, paano natin ito isusulat na interval na to in interval notation? So, ganito lang. Okay? So, yung solution natin is lahat ng number from positive 2 to negative 5. So, kung isusulat natin siya, ganito lang. Negative 5. So, dito pwedeng gumamit ng parenthesis or bracket. Dalawa yung choices natin. Okay? Now, paano mo malalaman kung saan dito yung gagamitin? Ganito lang. Titignan mo lang yung inequality symbol natin. Okay? Pag greater than or less than siya, yung gagamitin mo dyan is parenthesis. Open or close parenthesis. Pag meron siyang equal sign, less than or equal to or greater than or equal to, bracket naman yung gagamitin. Okay? So now dito, dahil meron tayong equal sign, less than or equal to 0 siya, so yung gagamitin natin dito is bracket. Okay? Ganun lang yon. Then, comma, from negative 5 to positive 2. So, positive 2, again, bracket yung gagamitin natin kasi meron siyang equal sign dito. Okay? Less than or equal to 0. Okay, so ito na yung sagot natin para sa interval notation. So, pag i-graph natin siya dito sa line, ganito mo naman siya isusulat. So, lahat ng number na nasa pagitan ng negative 5 and 2. So, ganito lang. Draw ka lang ng circle. Then, dito rin circle. And then, dahil meron siyang equal sign dito, less than or equal siya. So, yung gagamitin natin pag ganito, solid. Okay, solid circle siya. Solid circle. Okay? Pag ganito naman, wala siyang bar, walang equal sign, less than lang siya or greater than, open circle naman yan. Okay? So, therefore, dito, dahil less than or equal siya, solid yung gagamitin natin. Okay? Solid circle, and then, draw lang tayo ng line. Gawin lang natin makapal yung line dito. Okay, so ganito mo siya i-graph sa number line, yung solution ng ating quadratic inequality. Okay, so ito na yung sagot niya. Okay? So panoorin nyo guys yung part 2 natin para sa example number 2. Kasi iba rin yung example na yon. Meron kayong matututunan sa example number 2 na hindi nyo matututunan dito sa example number 1 natin. Okay? Comment below guys kung nakatulong yung video ito. Thank you for watching and don't forget to like this video.